Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ng labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sunod ng gawas sa natunasod. Morning Report! Yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Mapay nga aga sa kutanan kasanggangang aglaw na sa Biyernes sa 25 sa bulan sa Hulyo tuig 2025. Yan natin natin mga larayuluhan, mga headlines sa natin mga bago, dagpo ng mga sumat yan ang adlaw. Tulog adlaw nga outreach program sa LTO Calbayog ginbuhat sa Barangay Basud, Calbayog. DILG Chief nagsorry sa pagtiaw sa work ng klase suspension. Romualdez na alarma sa pagdamo sa mga college dropout. 1% iginiban sa 20% PBBM. Nahilot si Trump sa tarifa. General Torre gintarawat anayat ni Baste nga magsurunto kay sara sa Araneta Coliseum. W Health Organization nagbabala sa banta sa chikungunya outbreak. General Torres sige na ang praktis sa suruntukay nira ni Baste. Bagyo Emong storm surge nananarhog sa pitong mga probinsya sa Luzon. Casino Resort owner andam mag-host ng Torre versus Baste boxing match sa ring ni Senador Lacson. PBBM namimiling paagi para sa pag-estudyar kung may maraot nga panahon. Salangyaw Russia digma sa bago nga ceasefire deal sa Ukraine. Amo ato nato ng mga headlines, mga detalye katukiban masunod dayon. Ang transaction sa tulong ng download ng app sa iyong smartphone, tablet, sa App Store, or katapos ilagay ang iyong at iyong gamit ang one-time PIN para marehistro ang account. Saka ilagay ang iyong pangunahan at ang facial record para sa verification kakilanlan para sa mas maayos na service. Ang Super. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ganyan na sa mga detalye sa natong mga sumatunanay notisya lokal. Child Development
workers for sa Northern Samar. Karawat mga insentibo tigang sa provincial local government unit sa Northern Samar. Tulukan lang nga outreach program sa LTO Calbayog ginbuhat sa Barangay Basud sa detalyagan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Sa bisa sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanguna ni DOTR Secretary Vince Dizon, Manilang Puson nga ginbuhat sa Land Transportation Office, LTO Calbayog District Office, ang tulong adlaw nga outreach program sa Barangay Basud, Calbayog City. Lakip sa aktibidad ang libre nga theoretical driving course, on-site processing, distribution ng mga plaka para sa private vehicles o TODA. Katuyuanan sila nga mas mapaharani sa komunidad ang LTO services ug mapahilawig ang edman sa responsable kapag mamako. Si District Chief Delmar Badjon o pud ang mga personahe sa LTO Calbayog ug interns tikang NW. Nakabuusan sa 62 nga TDC certificates ang gindistribuer, 63 nga proseso driver's license ang natapos. Balita sa Northern Samar. Inbuhat ang Child Development Workers Summit sa probinsya sa Northern Samar. Informal nga ginistribuer ang 1.7 milyon pesos na kantidad sa insentibo para sa 569 nga child development workers sa bugos nga probinsya. Ang aktibidad ang nagsaserbe nga oportunidad para personal nga makarawat sa mga child development workers ang month incentives sakop ang bulan Enero kutob bulan Hunyo na tuig 2025. Nakakarawat naman loyalty incentives at ang mga nagserbisyo nga diri mahapo na pulo ka tuig. Inpaunahan sa gobyerno, provincial and distribution. Sugbong ang mga municipal ug barangay LG. Nagatender ang 303 nga child development workers sa unang distrito ug 260 nga child development sa nikaduha nga distrito. Katuyuanan sa aktibidad nga kilalalion ang irapag serbisyo mas maparigon suporta sa temprano nga edukasyon sa mga kabataan nga ihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Masugot nga pagpatuman sa smoke-free and vape-free nga komunidad ginutukan durante sa courtesy visit sa World Health Organization sa Calbayog LGU. NGCP andam sa posibilidad sa pag-agi sa magkusog nga bagyo sa Samar. Transmission lines upgraded na sa 320 km per ora. Sa detalya din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Padayon at pangalimbasog nga sa Calbayog City ang marig sa usa nga smoke-free nga subay sa work to San Colo nag-court City Hall personal ang sa HUR Representative Office in the Philippines si Dr. Floran diskusyon sa meeting sa syudad sa pagsiguro sa mali sa publiko sa kabataan ang mga sektor mas madali atake sa mga sa panig vape in papamat san sin an pan san syudad san hugo sa paglisan effect ako sa salamat sa lokal sa support sa Department of Health sa abot sa masisog nga sa ngatan sa lain pa nga balita sa ginbukat nga
seminar forum siguro sa national o NCP posibilidad san pag nga super typhoon sa isla San Samar sumalasan NCP san pag san super typhoon Yolanda ira nagin upgrade ang mga transmission lines san original or struktura kaya nga per hour sa mga bag-o nga sugad sa kalbayog to allen transmission line gingamit na mas marigon disenyo naghimo gihapon ang NCP san pag-aram sa mga san bagyo basi matudok ang sa mga grade nga pahayag pa sa NCP kung matubag sa emergency restoration system nga diri na kinahanglan magbukat nga pahes ini kaya nga ikarga nga sa magsugar ug sa kabukiran nga sa suludlasan usa ka adlaw kaya na nga mahibalik ang transmission san kuryente sa mga cooperative sugad sa Melco para sa bagong Suzette Pretensyo, Radyo Publiko, Kalbayog. Ganyan na sa natong mga notisya nasyonal. Nangaros ang dispensa sa interior ang Local Government Secretary John Vic Remulla sa pag-anunsyo niya sa suspensyon sa trabaho sa gobyerno kan kasulod sa eskwelahan ginhaluan sa pagtiaw. Sumalakan Remulla, maaram siya sa kalbaryo sa publiko sa epekto sa baha. Sa era panginabuhi, sanglit ginibanan niya ini pinagi sa pagtiaw, agud magaan ang era na abat. Siguro hindi nila ako naintindihan, pabiro talaga ako. Hindi ko naman minamaliit ang pinaghihirapan nila. Ang ginagawa ko lang, ang pagpaalala ay ginagawa kong mas magaan para hindi negative vibes lagi ang naririnig, sigun sa sekretaryo sa interview sa TV. Kundi rin naman na nira naintindihan na ngangaro aksin pasensya pero ganun talaga pagkatao ko. Ano na lang, intindihin na lang ito na wala naman ako masamang intensyon, dugang paniya. Sadto nga Martes, iginanunsyo ni Remulla ang suspensyon sa trabaho ng kasulod sa eskwelahan pinagisan pa sa kalye sa Facebook post nga mga abangers, sarap ng pugsi ko. Sa kabusugan ay nakaidlit ng sandali. Oh, eto na, inaabangan nyo. Inagat ni Senador Panfilo Ping Lacson ang Administrasyon Marcos na magbiling sa nibang trade partner kauman ipataw sa Trump administration ang 19% tariff sa mga produkto nga tigang sa Pilipinas samtang zero tarifa naman ang produkto nga magtitigang sa Amerika. 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the United States and the Philippines, payag ni Lacson sa tunga Miyerkules. If I may add, it is the worst insult that the host can throw at his guest. It is time for us to look for other trade partners. Pulong pa niya. Sinin Martes ang gabi, oras sa Pilipinas, nagkaurusan sa Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng US President Donald Trump sa issues ng tariff o man ang meeting sa White House. Higal sa 20% reciprocal tariff higin pataw sa Trump administration. Higin pamuban ini sa 19% samtang zero naman ang taripa sa pera nga produkto nga magditigang sa Amerika sugad sa automobile. There were certain markets that they asked to be opened that are presently not opened, ispigar ni Marcos sa mga reporter. Like automobiles, we will open that market and no longer charge tariffs on that, tugang paniya. Samtang may tuturing naman na tagumpay ang pitad sa Pangulo sa pagigugnayan para sa paghamubo sa tarifa na iginpataw sa US sa pira nga produkto nga igini-export sa Pilipinas. Sa programa
Sa Abante Radio sa tong Miyerkules siring sa ekonomista si Michael Ricafort nga miskin usa ka porsyento la naitawad sa taripa pasisiring sagad na ini and may tuturing nga best effort sa administrasyon. Ipinamukha sa Malacanang kan Vice President Sara Duterte ang bagakawadan daw sini sa Haibaro sa balaod parte sa sistema sa pangulita sa tubig uran para magamit sa agrikultura. Paton ini sa Malacanang sa naging pahayag ni VP Sara na tirukon ang tubig baha ng doon sa Malacanang para daw may mainom si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Kasumpay sa siring sa Pangulo nga i-recycle ang tubig baha para sa agrikultura. Ginbanggit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro paniinsulto ang yakan sa Vice Presidente pero marahil diri sini nahibabaruan nga may balaod parte sa sistema sa panguligtas ng tubig uran. Nagtataka tayo sa Vice Presidente pero hindi niya alam ang batas patungkol dito sa rainwater collectors. Mayroon po itong batas, Republic Act number 6716. Ito ay noong March 17, 1989, an act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells, all barangays in the Philippines, rin ni Castro. Gintagan doon ni Castro nga diri bago ang balaod, rini nga balaod sanglit kaurusaon nga diri ni maaram ang Vice Presidente. Romualdez na alarma sa pagdamo sa mga college dropout. Igin ka kabaraka ni lakas Christian Muslim Democrats lakas si the President. Yan late Congressman Ferdinand Martin Romualdez ang nataas nga kadamo sa dropout sa mga panpubliko nga kuliyo ng universidad sa nasud sa luyosang pagpapatupad sa free college law. Free tuition was a landmark achievement but the work is far from over. Nearly 4 out of 10 students in state universities and colleges are still dropping out. In some regions, the situation is even more alarming, siring ni Romualdez. Sigun sa Second Congressional Commission on Education, EDCOM-2, ang national dropout rate para sa school year 2023-2024 anada sa 39%. Ang giataasi ang nailista sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga may 93.4%. Sumunod ang Central Visayas 60.7%, Zamboanga Peninsula 59.5%, Cordillera 54.9%, Metro Manila 52.4%, Sargent 51.2%, and Western Visayas 50.2%. These are not just statistics, they are shattered dreams and interrupted futures. Often because students cannot afford transportation, food, rent, books, or internet, siring ni Romualdez. We need to protect and build on the gains of the free higher education law. Pinagi sa pagpasiguro nga ang mga estudyante na may means to actually finish school. May da pamaagi para makagraduar sa kuliyo dugang pa sa House Speaker. Mga bata ni Digong sa DOJ namimiligro kan Rimulya. Igatras sa Department of Justice ang mosyon sa mga piskal sa Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 204, nga nagaro nga baliktaron ang pagkakaabsuelto ni Paumayan Liberal Party List Congresswoman Laila de Lima sa usa sa tulo nga kaso pay kalabtanan sa illegal nga droga. Tawag pa ni Rimulya nga usa nga dako
nga katangahan ang iginduduso sa motion nga halata daw may ginsusunod nga political agenda nga diri legal agenda. I actually talked to the Prosecutor General this morning and told him to stop the foolishness of these people under us because they are following a political agenda, not a legal agenda. So we will take over the case, doon ni Remulla. Inpapaimbestigar naman ni Dilima kan Secretary Remulla ang mga prosecutor daw nga iginduduso mount political agenda niya na Pangulo Rodrigo Duterte ng diri ang mandato sa DOJ. I thank and commend Secretary Remulla for bringing sense and order to the unethical actuations of Provincial Prosecutor Ramon Cito Binbinido Ocampo Jr. and his panel sa ring ni Dilima. Pasar sa pagkikita sa kampo ni Dilima, political agenda, ang motibasyon sa panel sa prosecutor ng potro-otro nga gintitipahan ang naging desisyon sa korte nga siya ang ipawaray sala. They have been doing so far the past 7 years. In so far as my case is concerned, they still answer to the Duterte cabal, like many in the government who are still loyal to FPRRD, sa ring ni Dilima. Ginbanatan ni US President Donald Trump siya na Pangulo Rodrigo Duterte tungod sa pag-ugup daw sini sa China nga nuwaray na ibabaruan sa foreign policy. Miskin waray banggita ang ngaran ni Digong halata ang anay Pangulo ang gintutudlok sini kauman ang bilateral meeting kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa White House sa Martes ang gabi, oras sa Pilipinas. We are back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well doon ni Trump. Sumalasaya, maupay nala daw nga nahingalingkod sa pwesto si Pangulo Marcos nga naibalik ang maupay nga relasyon ng Pilipinas ng Amerika. They didn't get along with anybody, honestly. They didn't know what they were doing, but we have some fantastic military relationship with the Philippines, and that's been reinstituted. Pahayag pa ni Trump, sa 2017, bumisita sa Pilipinas si Trump nang ginbanggit ang great relationship niya kan Duterte. Waray luwat niya supalpali ang nanay Pangulo sa katon ang madugo nga war on drugs sa Pilipinas. Ginbanggit naman ni Trump nga diri kasalanan ni Marcos kung magkamayada siya sa problema kan Duterte. I know you had some problems with another president and it was not your fault. It was the former president's fault, sigon sa US President. Kinsagdo na naman ni Trump si Pangulo Marcos diri maraot nga makigdeal sa China pero diri la umugup sa Beijing tungod kay mga karaot ini nakatindugan sa Pilipinas. Labi na nga igin daog nga territorial dispute sa Arbitral Tribunal. Ginkarawat ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang ayat ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte na magsurumtukay sila sa usang ambus interview sa Campo Crame sinin Miyerkules o kasan kulop nga law si ring ni Torre na imbis nga suntukay mas maupay nga magbuksing nila sila sa Araneta Coliseum kan himuon nga 12-round charity boxing event agud makabulig sa mga kababayan nga ginperwisyo sa bagyo. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Boxing na lang para madaling i-set up sa ring ni Torre. Andam daw siya nga hampangon ang management sa Araneta Coliseum para itakda ang laban sini sa Domingo, Hulyo 27.
Ang ay liwat daw nga kada round may da sponsor para dako ang kikitaon ngan mahingad to pa sa naperwisyo sa bagyo nga nabagat. Sa pakyanan naman kung nagtitiawla ini sa ayat siring ni Torre na seryoso siya. Ganyan ang kakulok nga adlaw Huwebes alas 9 sa naga, nag-training si Torre sa PNP Gym para sa iralaban. Sa diri palamay ginayat ni Acting Mayor Duterte si Torre na magsurunto kay sira sa kalye. Matapang ka lang naman, you have the position eh. Pero kung suntukan tayo, alam ko, kaya kita. Ganun lang. You are a coward. You are nothing without your position. Ayat sa alkalde. Papaso ang dugo sa alkalde sa PNP chief tungod kay ini. Ang nanguna sa pagdakop kananay Pangulo Digong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport sa tunga Marso antes igbiyahe pakadto sa The Hague, Netherlands para igditini sa detention facilities sa The Hague. World Health Organization nagbabala sa banta sa chikungunya outbreak. Nagbabala ang World Health Organization sa posibilidad sa haluag nga pagsarang sa chikungunya virus sa bugos ng kalibutan. Sumula sa WHO, nakikita nira ang pareho nga senyales sa outbreak sa 2004. Tubtob 2005 kundiin haros katunga ka milyon ka tao ang napiktaran sa bugos ng kalibutan. Sinin 2025 na ilista ang mga major outbreaks sa mga isla sa Reunion, Mayotte nga Mauritius. Kundiin kintatantiya 1/3 sa populasyon sa Reunion ang natapnan na. Ang chikungunya, ano sa nga sakit nga darasan lamok nga nagdudurot sa arumuhom nga grabe nga pananakit sa kasukasuan nga pwede ikamatay. Nailista na naghihapon ang pagsarang sa virus sa Madagascar, Somalia, Kenya, South Asia, yan pirang parte sa Europa, sugad sa France, yan Italia. Tungod sini nanawagan ang World Health Organization sa mga nasod nga dagmit magandam, pagpatupad sa surveillance nga agaton ng publiko nga magamit sa mosquito repellent nga limpihon ng mga lugar nga pwede pagbunayan sa mga lamok. Nabalabgan sa Bureau of Immigration sa Mactan, Cebu International Airport ang duha nga pasahero nga nagpanggap nga magpatod nga gintangka nga gumawa sa nasod para magtrabaho sa iligal. Nagkunwari, katuristan 44 anyos nga babae ng 32 anyos nga lalaki pakadto Hong Kong sadto nga Hulyo 18. Tungod sa magkaiba nga pahayag sa duha, dagmit sa ginpugan sa mga otoridad. Gumawas sa investigasyon nga plano sa babae nga umadto sa United Arab Emirates sa bulig sa lalaki nga nagpanggap nga iya patod. Samtang pakadto naman sa South Korea ang lalaki para magtrabaho sa bukid nga mag-recruit pa sa iba. One-sided o paborla daw sa Amerika ang ginhimo nga bilateral talks ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. and US President Donald Trump sa Washington, D.C. Ini ang gintagan doon ni Center for People's Empowerment in Governance, PEG Chairperson Roland Timbulan sa interview sa programa sa radio interview. Siring ni Simbulan, waray naman napala ang Pilipinas nga nalutaw nga mas nagpulos pa ang Amerika. Kabaliktaran, sayakan sa Malacanang nga ini anusa nga good deal. Ini ang ginsiring nga paggadto ni Pangulo Bongbong Marcos masyado one-sided ika nga. Parang wala naman tayong nag-gain, pulong pa niya. Kay 20% ang taripa nga igin-imponer sa Amerika sa aton mga produkto nga pasulod sa Amerika. Pero ang kapalit naman sadto ang zero tariff sa mga produkto nira nga masulod sa aton nasod. Nano ba iton? Fair na deal ba iton? Or is it a one-sided deal in favor of the most powerful and one of the richest countries in the world? Dugang paniya.
Oray daw, klarado nga benepisyo nga nakuha ang Pilipinas ngan baga hinagamit la ang teritoryo sini sa interes sa Amerika sumalapakan simbulan. Nag-alboruto ano sa nga kongresista sa desisyon sa Department of Energy nga isuspinde ang paghataas ng biodiesel blend nga makabulig daw sa kapanginabuhi sa may 25 milyones nga mga Pilipino na nagpupulos sa industriya sa lubi. Sumula kan 4-piece party list Congressman Marcelino Libanan ang pagpapatupad sa 4% biodiesel blend ang magpapauminto unta sa demand sa Kopras na magpapata sa presyo sini sanglit madudugan ang kita sa mga lokal na maglulubi. The DOE's decision to delay the shift to 4% B4 and 5% Day 5 biodiesel blends deals a serious blow to the millions of Filipino families. Kadiin ang pangita ang naglalaumla sa pag-umasan lubi. Sering nilibanan at a time when we should be expanding opportunities for rural income and supporting domestic agriculture, this suspension pulls the rug out of under our coconut farmers, dugang pa sa kongresista. Sering nilibanan nga angay balansihon ang panmayaan nga epekto sa ekonomiya sa pag-uminto sa biodiesel blend. Yes, there may be short effects on pump prices, but we should not forget the biggest picture: a stronger coconut industry, improved rural incomes, better energy security, and a clearer environment. Sering nilibanan, we should prioritize inclusive economic growth over short-term oil price management, dugang pasan kongresista. Nagpagawas ang warning sa storm surge sa 7 nga mga probinsya sa Luzon. Kakulop nga law Hulyo 24 tungod sa severe tropical storm Emong sigon sa Pag-asa. Sa ira-abiso sa ring sa Pag-asa nga may minimal to moderate risk o katamtaman tubtub bagya nga peligro sa storm surge sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan ug Zambales. May ginlalauman nga umento nga may ginlalauman nga katason nga tikang usa tubtub 2 ka metros nga storm surge o daluyong san bagyo sa sulod san masunod nga 36 oras sa mga nasabing nga lugar. Sumula pa sa Pag-asa, pwede magkusog si Emong kan maginusa nga typhoon anti sini maglandfall o tumama sa katunaan sa Ilocos Region sa gabi sa Huwebes o yana nga aga sa Biyernes. Buwis buhay nga gintabok sa mga residente ano sa nga kabaong sa Romaragasa nga baha sa spillway sa barangay Poblasyon sa Laurel, Batangas. Ginpasan sa mga nagsusubo ang ataol agud maiduhol, mailubong sa sementeryo kadto sa kaluyong lugar sa Salog sa barangay Bugaan o man waray na maagi isang sarakyan ang spillway. Kinimon spillway kauman marubat ang tulay sa tunga Oktubre 2024 kung sa Bagyo Christine na nagpakuri sa pagtabok sa mga residente kada nagbabaha. Iginaraba sa mga residente anira delikado nga sitwasyon nga nangaro sa rasan bulig tigang sa mga lokal nga opisyal. Aruyag nira tagan pansin nga masolusyonan ang problema sa tulay labi na nga permi ang kalamidad. Nagdamo nga do sa 291 ang mga kongresista nga nagpirma sa Manifesto of Support agud maging speaker sa 20th Congress si late Congressman Ferdinand Martin Romualdez.
Kaupo daw sa mga nagpirma si Anay Pangulo ng incumbent Pampanga Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Sugod man sa Negros Occidental Congressman Joey Benitez, kumpirma ni Iloilo Congressman Janet Garen sa virtual press conference sinin Hulyo 24, katikan sa kadamon nga 283, mabot na 291 ang nagpirma sa manifesta nga nagpabayag sa suporta para sa utro nga paglingkod ni Romualdez bilang House Speaker. Kabot sini kaupod liwat sa nagpirma ang kilala nga suok nga kalyado ni Vice President Duterte nga si Davao Occidental Congressman Claudio Bautista. Si Bautista ang nag-serve usa sa duwa nga campaign manager sa Santo Davao City Mayor Digong Duterte sang kumandidato siya pagka Vice Presidente sa tunga 2022. Ano sa pa nga campaign manager mao si Romualdez. May diri mahamubo sa 314 nga mga miyembro sa lower house sa ika-20 nga kongreso. Ginbawian sa kinabuhi samtang ginbubulong sa ospital, ano sa nga 34 anyos nga magturutdo nga ginbuno daw sa iya mister o man nga magameda sa mapaso nga Pilito, Araguay tungod la sa nusa nga Facebook post. Kinkilala ang biktima nga si Mary Ann Manzanillo, residente sa Proper 3, Barangay Mascap, Rodriguez, Rizal. Sigun sa report sa kapulisan na itabo ang insidentes, kasan kulop nga law samtang nagpapaniaga ang mag-asawa sa Irabalay. Nagtikang daw ang kasamok sa magbatunay ang mag-asawa tungod sa usa nga Facebook post. Sa kasagsagan sa pag-Aragway, ginbuhusan anay sa kape sa lalaki, ang misis antes kumuha sa kutsilyo ng perkabesas nga ginbuno ang biktima. Kauman ang panbuno, tumakas ang suspect na si alias Gerson, 37 anyos, kundi waray magiha nagsurrender ini sa estasyon sa kapulisan sa Rodriguez, Rizal. Iginsugod naman ang biktima sa San Mateo Medical Center kundi tuluyan gyapon ini ginbawian sa kinabuhi. Nakadetiner na ang suspect ngan iginaandam na ang kaso nga parricide nga i-file laban dinhi. Sanglit tayo na kang pagsobra-sobra sa Facebook. Nagbibiling san paagi si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang opsyon o alternatibo para sa mga estudyante nga di rin nakasulod sa eskwelahan tungod sa maraot nga panahon. Sa ambos interview sa Pangulo, kahuman sa situation briefing sa NDRRMC Headquarters, sa kampo Aguinaldo Kapulup siring sini nga nakitaan niya ang sitwasyon sa pira nga evacuation centers kundiin ingagamit nga pansamantala nga kanlungan ang mga eskwelahan. Masyado nga lugi daw ang mga estudyante kundi rin makasulod sa eskwelahan sanglit nagbibiling na sira sa ibang paagi sa pagtututdo para magduro-diritso ang leksyon sa mga estudyante. Lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon ang mga kabataan? Lugi sila. Masyado na silang lugi kung mapipilitan silang hindi pumasok. So we are finding alternative routes, ways, teaching modes para sa ating mga estudyante. Pulong pa sa Pangulo. Mahinunduman upat na kadlaw nga waray kasulod ang mga estudyante sa tanan nga level tungod sa grabe nga babaha durot sa Bagyo Christine nga habagat. Kanwaray gihapon igin papatupad nga online classes para sa ira. Sa iya pagbisita sa duwa nga evacuation centers, kakulop sa naga siring ni Pangulong Marcos Jr. Kamayos naman ang ginhimo nga pagbaton sa mga ahensya sa gobyerno ng mga LGU units nga nagbabaton sa mga kalamidad ng mga emerhensya. Kadamo sa nakamis kan Angel Locsen, yan nga bagyo
Iba nga, Ermi kasi nangunguna sa to si Angel Luxen sa pag-imusan paagi. Pag-atag donasyon, pag-atag impormasyon parte sa Bagyo. Yan na nga ni, mas namiss siya sa mga iya fans tungod kay nahigaraan na good na kung may Bagyo ang real life darna nga kapareho niya ang Ermi makikitan. Well, nakakatawa rin naman nga makita ang ibang mga artista na nabulig sa mga biktima sa bagyo sugad kanda Mika Salamangka nga Mil Asli nga bumulig sa ibang grupo nga maghiwa, magluto, magbalot ng mga pagkain para sa mga biktima sa bagyo. Sa sugad nga paagi, mas na-inspire ang ibang mga tao sugad sa mga fans nila nga magpadangat liwat sa bulig. May ibang ngani nga nagpapakyan kung paano liwat sila makabulig diri man sa pinansyal nga paagi. Kundi sa paagi nga pwede nira ihatag sugad gani sa pagpuputos sa mga ayuda o pagtitiros sa mga sangkap. Well, sa sugad nga panahon, pasunahon liwat sana sa ibang artista ang pumulig sa mga biktima kaysa mag-TikTok sa mga kaartihan nira kaloka. General Torre nagandam na nga makipag-boxing kan Baste Duterte. Nagandam na si PNP Chief General Nicolas Torre sa posibleng boxing match nira ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Nakikitan si Torre kakulop nga nagtitraining sa PNP gym o man sini kumasa sa imbitasyon ni Duterte sa usa nga Sorondukay. Mahinunduman sa diri palamaya, hinayat sa mayor ang PNP chiefs nga magsurundukay sira sa kalye. Siring ni Duterte, matapang ka lang naman, you have the position pero kung suntukan tayo, alam ko, kaya kita kung ganun lang, you are a coward, you are nothing without your position. Baton ni Torre, kung iton ang karuyag niya, padali pagbigyan iton. Boxing nala para madagmit iset up. Higin propose pa ni Torre nga sa Araneta Coliseum sira mag-boxing kanimo nga 12-round charity boxing event para makabulig sa mga Pilipino nga naperwisyo sa Bagyo. Iginpayag ni Senador Panfilo Lacson, kakulop nga usa nga owner sa resort casino ang andam maghatag sa lugar para sa ginluluto nga charity boxing bout sa but nga ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte and PNP Chief General Nicolas Torre III. A credible source told me last night the Chief Executive Officer of a popular resort casino hotel, a well-known philanthropist, is willing to open their ballroom for the charity boxing match between Nick Torre and Baste Duterte. Payag ni Lacson sa X, daan nga Twitter. For the sake of the many poor flood victims, let's do it. Dugang paniya. Wari naman banggita ni Lacson kung sino, kaya casino owner ang karuyag mag-host sa boxing match, sabot nga ni Torre nga Duterte. San pakyanan kung tama ba ang ginhimo nga pag-arawat ni Torre sa ayat sa iya ni Duterte siring ni Lacson nga personal call na daw iton sa PNP kan angay irespeto na la ang iya desisyon. It is his personal call, not as the Chief PNP. Para sa Nick Torre, who felt insulted and challenged in public by Vice Mayor Duterte, personally, rightly or wrongly, I think we should respect his decision. Siring Lacson, nga dati gyapon ginpapamunuan ang PNP. Pananglit madayon ang laban siring ni Lacson, nga ipapalit niya sa tiket ang usa ka bulan niya nga posisyon, pensyon, nilang retirado nga 4-star general sa Philippine Navy. Not sure kung maghiling, but if the proceeds will definitely go to the recent flood victims, I will buy tickets equivalent to my 1-month pension as a retired 4-star police general, siring pa ni Lacson.
Notisya tigang sa langyaw, Russia digma sa bago nga ceasefire deal sa Ukraine. Gindidmala daw sa Russia ang panawagan sa Ukraine para sa ceasefire kang ginsaring gutian posibilidad nga madayon ang negosasyon para sa kahimyangan. Tumalak ang Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, usa nga milagro nala kung may nga do sa usapan aniya na katensyon sa budngas ng duwa nga nasod ning klaro luwat niya kawaray plano nga magpadara sa representante ng Russia sa Turkey nga kuno posible nga venue sa ceasefire talks. Usa sa mga rason san pagdiri sa Moscow maun padayon nga drone strikes sa Ukraine sa teritoryo sa Russia. Pulong ni Peskov, tubtob diri na baton ang Kiev sa mga kondisyon nga ginlatag sa nira gobyerno waray uwang ang usapang pangkapayapaan. Kaya una naging siring ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga may bag-o nga round sa negosasyon sira nga ginandang para idayon ang proposed nga undang ang gera. Mga tapusan sa kamutangan sa panahon sumala sa pag-asa. Kanina nga alas 3 sa kagaw ng sentro sa Bagyo Emong in-estimate ida sa kadagatan sa Paknutan La Union 16.7 degrees north, 120.2 degrees nga may kakusgon nga nasustener nga hangin na 120 km per hora hirani sa sentro nga pagsero sa Bascos in Tubdub 165 km per hora. Ini nagios sa northeastward sa kalaksyon nga 20 km per hora. Abagat na apektar sa sentral ng Southern Luzon, Kabisayan, kan Mindanao. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, ng Isabela, pabagyo ang panahon doon sa Bagyo Emong. Iba nga parte sa Cagayan Valley, Zambales, Tarlac, Aurora, nga Nueva Ecija, may paguranuran nga may pagsurusubasco tungod sa Bagyo Emong. Ang Metro Manila, Calabarzon, rest of Central Luzon, ngan Occidental Mindoro, may mga monsoon rains, mga paguran-uran tungod sa nabagat. Ang Western Visayas, rest of Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, ngan Albay, may datalag sa nga paguran tungod sa nabagat. Rest of Visayas, ngan rest of Bicol Region, madampog ang kalangitan nga may patsarang uran-uran ngan pagdalugdog pagilat tungod sa nabagat. Ang Mindanao, medyo madampog nga sa madampog ang kalangitan nga may talagsa nga paguran-uran ngan pagdalugdog pagkidlat tungod sa kabagat. Ang western section sa central nga Southern Luzon, makusog ang huyop sa hangin nga direksyon weste ngan to sur-west. Pabalod ang kadagatan 2.8 to 4.5 meters ang pagitaas ang balod. Iba nga parte sa central nga Southern Luzon ngan western section sa Kabisayan, tamtaman nga sa danay makusog ang huyop sa hangin nga direksyon southwest. Mga parte sa nasod katamtaman ang paguyop sa hangin nga direksyon southwest. Sa temperatura, pinakataas alas 2 ang kulop, 26.1 degrees Celsius, pinakamubo alas 4:30 sa kagahon, 24.5 degrees Celsius. Relative humidity, pinakahataas alas 2 ang gagaw, 97%, pinakamubo alas 2 ang kulop, 94%. Ang pagtaob alas 9:42 sa aga, 1.50 meters, sigitaas ang tubig. Ang pagubas alas 6:33 yan nga gabi, negative 0.11 meters ang igubos ng tubig. Ang adlaw sa merang kanina alas 5:38 sa agahon, matutunod alas 6:28 yan nga gabi. Amad doon kabugusan sa morning report para yan nga Biyernes, July 25, 2025. Nangaran sa mga nakaupod ko sa control, si Engineer Joven Cardenas, ngan si Ezra Taro, ngan sa ngaran sa namon mga OJT, last day, and iba. Kurso nga bisag di Major Electronics Technology. Yan niyo
Nagnotisya Jean Nabilon nagpapasalamat sa inyo. Pati opay nga aga sa iyo katanan. Yan ang pinakabago ang lap. Alad. Ay Radio Pilipinas Albayo. Pakinggan. Orin. Agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga impormasyon, tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Power broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa ito po ang Presidential Broadcast Service sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM.